Okay, so ang elementary is compulsory for all children. Pero sa high school, hindi siya compulsory, ha? Hindi siya compulsory. So, free lang siya, free. And then, education, non-formal at saka informal. Okay, so, sa ating basic education or sa ating education, tatlo yung klase ng ating education. Okay? Formal. Alam niyo what is formal, right? Yung pupunta sa kinder hanggang sa doctorate, right? Yun, no? May 8 hours or 6 hours na pupunta ka sa school, may school. At yung non-formal, yan yung tinatawag nating parallel education. Okay, parallel education, dyan napapasok yung ALS, Alternative Learning. And then, informal, dyan na yung papasok yung mga learning natin na experience. Pwede matutunan sa palengke, pwede matutunan sa YouTube, pwede matutunan sa Facebook, sa TikTok, di ba? So lahat yun ay tatawagin natin informal education. So yun. And then education shall include the study of Constitution. So be careful sa non-formal at saka informal at saka formal kasi maraming tanong dyan si PRC. No? And then, next tayo dyan, okay? Nasa Article 14 din na shall inculcate patriotism at nationalism. So, yung mga naka-highlight yan, i-highlight ko yan kasi nakikita ko sa mga question ng PRC. Okay? So, and then national heroes in the historical development. Nakasaan pa rin yan. It is stipulated in 1987 Constitution, specifically Article 14. And then adoption expressed okay. So ang pagtuturo ng religion, so nasabi ko na sa inyo ito last, expressed in writing. Kailangan may writing yan from the parents or guardian, and then shall be allowed to be taught to their children, no, in public within ha, kasi ang alam natin, baka ang isipin natin ay outside the regular hour, no? So ang religion ay tinuturo basta ma-meet yung mga requirements within the regular hours. Ano ang mga bagay na hindi natin pwede gawin as a teacher, kailangan outside the regular class hour. Yung rally. Very good, no? Yung pag-rally natin, for example, ay organization, no? Gusto natin mayroon tayong ipinaglalaban, no? So, kailangan mag-rally tayo. So, hindi natin yan pwede gawin within the regular hours. And then, of course, kailangan pa rin natin ma-maintain yung separation of state at saka church. Then, that is without additional cost to the government. Okay? So, yan ang ating, so, ang tanong dito, okay, so, next ay, all education, okay, kailangan ang lahat ng education natin ay, ito ay pagmamayari ng mga Filipino, hindi pwedeng yung mga American yung nagmamayari ng ating mga school, no? Then, which at least 60% is owned by such citizens. So, 60%. Kailangan lahat ng education ay 60%. Lahat ay Filipino ang kumokontrol doon. Then, control and administration of educational shall be vested to the citizen. And then, no school shall be established solely for aliens. Para sa mga aliens. Sino ba yung mga aliens? Yung mga outside foreigner, no? Yes, and no group alien shall compromise more than 1/3. Hindi pwedeng lumagpas sa 1/3 yung students sa isang school na lahat aliens. Diba? Kailangan majority is Filipino. Okay? Bakit? Pwede ba mag-aral dito yung mga, yung mga aliens? Pwede? Pwede. No? Pwede. Ano yung pwedeng mag-aral dito ng mga foreigners? Like? Okay, experience yung para lang yung mga ambassador natin, di ba? Yes. Or exchange na, for example, yung mga student, nag-exchange sa other school sa foreign, di ba? So sila po yung pwedeng mag-aral dito. Okay? And then, academic freedom shall be enjoyed by, ito yung tanong. So, all institution of higher learning. Ito talaga yung word by word na nakasulat.